Hello everyone, I'm Dem Magno, a government worker, father of three. Nandito po ako ngayon para pag-usapan namin ni Paring Cheese, which is my childhood friend, about fatherhood in public. Ako po ay isang mahiyain na tao, pero these are the things I do for my friend. Hello at welcome muli sa isang episode ng Cheese Whiz, Usapang May Laman. At pag-uusapan natin ngayon, hindi naman masyadong seryoso. Masyado na tayong seryoso nito mga nagdaang episodes eh. Pag-uusapan natin ang pagdiriwang ng Father's Day. At mga kapiling ko para sa ating episode na ito, walang iba kung hindi ang aking kaklase mula grade 1. Meron akong picture namin mula grade 1 eh. Hanggang college. Ang aking kaibigan si Dem Magno. Hi Dem, kumusta ka na? Mabuti naman, ikaw, kamusta ka? Okay lang, gilid-gilid lang. Alam mo, ang patunay para sa akin ng pruweba na matalik mong kaibigan ng isang tao ay kapag matagal kayo hindi nakita, taon o dekada, pero pag nakita kayo, parang walang namagitang oras o panahon na kung saan kayo tumigil, doon din kayo uli magsisimula. Walang, kahit na hindi kayo nag-uusap, basta magkasama lang kayo, parang comfortable kayo sa isa, walang parang dead air or ano, di ba? Walang dead air, tsaka hindi mo rin kailangan na paramdam sa kanya palagi na, uy, kinamusta nga pala kita nung ano ha, pasensya ka na. Walang ganun, walang hingihan ng tawad. Normal lang. Anyway, pag-uusapan natin ngayon ay Father's Day. Ikaw, di ba, hindi ka naman binatang ama, di ba? Hindi. Ilan na anak mo din? All in all, may isa akong stepdaughter and then isang babae na anak at lalaki na anak. Tatlo sila lahat. Tatlo bale. College na sila, di ba? Yung dalawa, isa working na yung stepdaughter ko. And yung aking panganay supposedly is college na rin, mag-graduating na. May Ang pangalan nilang magkakapatid puro mga Greek god. Ewan ko sa nanay at tatay nito kung bakit ginamit. Ginawang pangalan mga Greek god. Umpisa sa lolo ko. Lolo ko nagpangalan sa aming Ito, magkakapatid. Demosthenes, yung pangalan niyang kapatid, Telemachus, meron siyang Athena, And Achilles. Achilles. Imbis na yung pangalan sa santo, di ba? Ang tradisyonal na pinapangalan ng mga pamilyang Pilipino, pinapangalan ng santo yan para maging mabait daw. Ang napili ng mga magulang niya, mga Greek god. Ako, as you know, inaanak ni Demi yung mga anak ko, yung kambal, si Chess at si Kino. Ganun ka rin, di ba? 18 years old, magna-19 na sila sa September, as you know, at saka nasa college na si Kino, first year. Si Chessy dahil lumipat ng eskwelahan, hindi umabot sa age cut-off, na-atrasado siya ng isang taon. So ngayon pa lang siya magka-college ngayong darating na June. Pareho silang nakapasa sa Ateneo, hindi sa UP, kaya libre sana, pero hindi. Pero naghahanap pa si Chessy na iba pang eskwelahan. Malalaman namin, papasahan namin itong susunod na mga araw. Gusto niya mag-abroad pero parang ayokong payagan eh. Maliban sa mahal, ayokong payagan dahil parang nakakatakot pa eh. Totoo, di ba? Parang batang-bata pa sila masyado, nakita mo lumaki na parang, alam mo yung mabarkada doon ng mali. Paano yung pag ang una niya makilala doon, hindi tama? Parang, Totoo yan eh. Yung nasasabi ko sa mga kaibigan natin, di ba? Yung mga anak natin, how do you see them? Parang yung 5 years old pa rin sila kahit na teenager na. Parang ganun pa rin eh. Kaya baby mo pa rin talaga sila. Kaya overprotective ka pa rin talaga. baby, pero hindi rin, hinahaya ko. Pag 18 na sila, hindi na kailangan magpaalam eh. So, tuwing lalabas, magpapaalam, ano oras ka uwi? Sabi niya, mga ganito, kinamagahan, pag nakita ko, ano oras ka uwi? 4 o'clock, daddy. Ha? Wag naman. Hanggang doon lang. Ayaw mo din naman masyadong rendahan o pigilan. Pero ang maganda sa mga anak ko, pareho silang hindi umiinom. At yung isa, ina-allergy pa. Kaya, laking pasasalamat ko. Sabi ko, thank you Lord. Kasi wala ka masyadong problemahin. Tandaan mo yung mga bata pa tayo nung sa high school, di ba? Yun binabantayan ng mga parents natin, yung huwag kang iinom, huwag kang magsisigarilyo. I mean, naalala ko. Alam mo, gaano kami kieng-eng nitong si Demdem. Dahil takot na takot kami may makakakilala sa amin at gusto namin subukan magsigarilyo. Alam mo saan kami nagsigarilyo para walang makakita sa amin? Sa loob ng sinihan. Hindi namin alam na yung sa camera pala, yung puti, yung usok, kitang-kita. Hinabol kami ng security guard, palabas sa Cubao pa. Eng-eng nga eh. Ay ko, ano ka ba, di mo naisip yun? Kasi yung parents kasi namin, nasa UP, yung nasa UP system din, baka makita ng mga Kaibigan nila. mga personal ng father namin, mga kwento, yung anak ninyo na doon, nagsisigarilyo or what. Lalo ikaw. Sa high school namin mismo nagtatrabaho yung tatay ni Demdem eh. At araw-araw namin nakikita. Di ba? Pagdating nga natin noon, naalala ko, pagdating natin nakaabang na siya eh. Kasi alam niya lumabas tayo eh. Pero ang good thing naman, good boy to si Cheese talaga sa school namin. Sinabi lang, sino kasama mo? Si Cheese. Okay na, sweldo na. Payag na siya, hindi niya alam, ikaw yung nagdadala sa akin.
Bilang ama, ano mga uri at klase ng pressure yung nararamdaman mo, pinagdaanan mo habang lumalaki yung mga bata? Kasi alam mo naman yung trabaho ko, di ba? Tatrabaho kami mula 8 o'clock, tapos ang uwi ko gabi na. Ito may hawak ng bola sa loto. So, kailangan matapos yung bola. Habang lumalaki yung mga bata, parang kumbaga yung window ko na lang is mga 2 hours, di ba? Ang sabi ko sa misis ko, patulugin na ng hapon yan. Para pagdating ng gabi, gising pa sila, okay lang na matulog later on. Kasi may pondo na silang tulog, di ba? So that way, may 2 hours at least kami nakakapag-socialize ng mga bata. Kasi yung trabaho ko rin, kahit holidays, meron pa rin. Alam mo naman yung trabaho, hindi pwede pumigil yan. Tuloy-tuloy naman yung natin, di ba, yung pagpapalaro natin. Ganon din ang natin. Kaya whenever may opportunity talaga, that's the time na talagang I grab it. Ganun din, siguro sa akin, oras ang problema, oras yung kalaban mo, pero kaya ang ginagawa ko, nung lumalaki yung mga bata, nung pinanganak sila, tapos nagkaroon pa kami ng konting problema noon, hindi ko maatim na wala silang kasama sa bahay. So, bahay lang ako talaga. Kapag kami kausap, naalala mo nun, yayayain ko sa bahay, doon kakain, kung magiinuman man, doon iinom sa bahay, sa garahe, sa baba, Oo. di ba? Sa woodside. Akit ako sandali, papatulugin ko sila. Pagbaba ko, tuloy lang uli. Sa umaga, pagising, gigisingin ko sila, magbibihis, uniforme, ganon, kasama nung yaya. Tapos, papasok sila. Doon pala ako makakabihis mismo para magpunta sa trabaho. Pagdating ng gabi, pag uwi ko, diretso din doon. Walang gimmick, walang labas. Kung merong gustong kumausap sa akin o gusto ko makasama, hanggat maaari niyayaya ko sa bahay. Alam mo, naalala ko sa iyo yung style ng father ko nung time na yun. Instead na kami raw ay lumalabas, iniimbitahan na lang niya. Dali mo lang dito yung mga barkada mo, sagot natin yung papakainin ko sila, entertaining ko sila. Nung lumalaki kami kasi yung tatay ko, nasa UP system din. Yung tatay niya nagtatrabaho sa UP High, tatay ko nagtatrabaho sa College of Veterinary Medicine. Yung nanay ko nagtatrabaho sa College of Home Economics sa UP. Puro UP kami nun eh. Kaya mula kinder hanggang college, UP kami pare-pareho ni Dem. Dahil subsidized yung tuition fee ng mga empleyado ng UP. Hindi pa libre nun. Subsidized pa lamang. Binabayar namin ng mga 100, 200 pesos per semester. Parang ganon. Buti nga ikaw, hindi ka nahawa si tatay mo na UP ka na rin nagtrabaho eh. Kahit paano naman, appreciate ko din naman yung natin talaga noon. Dahil mura talaga nung tuition natin ng mga panahon na Ngayon yun. nga, libre. Ngayon, libre na nga. Ngayon, libre. Yung inaanak mo, yung anak ko, nasa UP na rin, libre na. Sabi ko, alam mo, yung sa amin, meron ding may portion pang bayad, pero maliit lang naman. Ngayon, libre na talaga kayo. Dati STFAP tayo eh. Aha. Depende sa income bracket ng pamilya mo, yun ang babayaran mong tuition. Tapos ginawa na namin libre. Nagpasa kami ng batas na ginagawang libre na rin yun. Kamusta yung relasyon nyo bilang mag-asawa sa pagpapalaki mo naman sa mga anak mo? Bilang ama, siya bilang nanay, tapos may stepdaughter ka. Hindi ba mahirap yun? Walang conflict, walang away, walang... Ay, alam ko. May mga away din naman. Pero yung sa like na-mention mo, may stepdaughter ako, syempre iba yung approach mo dyan kumpara dun sa biological children mo, no? Kasi may sariling na rin yan eh. May sariling, like nagkita kami magsama kami ng aking asawa. Medyo siya. Ilang? Magsisimula ng 13 years old na So, siya. puberty na siya. Alam na niya kung ano na nangyayari sa mundo. So, may distance ka rin. Yung binibigay mo lang talaga niya is support and encouragement. Yan. Hindi ka na masyadong nakikialam kung paano talaga siya palakihin, yung ugali niya. Kasi buo na yung ugali niya eh. Pero yun, di ba? Part of being a parent talaga. Well, sinasabi ko sa mga kaibigan natin eh. Nung una dumating yung nahawakan ko yung panganay ko. Iba yung yung feeling eh. Sabi ko Parang tumanda ka bigla. at saka hindi, sabi ko doon ko na intindihan yung sinasabi lang unconditional love. Kahit na kahit awayin ka niyan, mahal mo pa rin siya. Hindi ka tulad mga girlfriends natin noon. Ay, hindi ko alam yun. Love, pero pagka interest mo na yung gusto mo, pinaglaban mo yung interest. Ito, mga anak natin hindi eh. Pag gusto nila, nag-fold ka eh. Guidance, gina-guide mo lang sila kung paano sa tamang daan. Yung anak ko, yung kambal, pinanganak sila premature. So, 7 months. Magdadalawang buwan silang nasa incubator. Hindi ko sila nahawakan nung pinanganak sila ng 2 buwan. Ganito pa kadalito. Kala mo, pusa o daga eh. Tapos yung anak kong babae, si Chessie, nung pinanganak, hindi humihinga. So, kinunon siya ng maliit na parang pump para pahingahin. So, mula nun hanggang ngayon, parang siya yung palaging mas nag-aalala ko dahil sa ganun. Whether kung magkakasakit man o may problema, kasi feeling mo mas
mahina siya nung pinanganak. So tingin mo ako, hospital si Chessy, palaging apektado ako. Si Kino, kaya eh. Lalaki, maliban sa lalaki, kaya niya yung katawan niya. Hanggang ngayon, medyo ganun pa rin. Medyo ganun pa rin ang tingin at pananaw ko sa kanilang dalawa. Alam mo yung similar situation ano, yung sa amin, sa pamilya ko, yung sa parents ko. Kilala mo na yung kuya ko, di ba? Yung kuya ko kasi is best friend rin ng kuya niya. Two Sa- batches ahead sa amin sa high school. Sa high school. Barkada Okay. rin sila. Okay. Problematic rin nung pinanganak. Nag-stay pa ng ilang buwan ata sa isang buwan sa hospital. Yun yung ang pangalan, Telemachus. Pero yung palayaw, Makoy. So ayun, pag inaano namin, kami magkakapatid, alam mo, part ng yung sa magkakapatid kakasilusan, di ba? Parang special lang tingin sa isang kapatid mo. Pero syempre sinasabi ng parents, hindi, pantay-pantay kayong lahat. Yun nga, pagka growing up, pag nakita mo talaga kung bakit, hindi pa rin natatanggal sa kanila yung experience nung dati, muntikang mawala yung anak nila dahil sa condition dati. So, dala-dala pa rin nila eh. Parang overprotective pa rin sila. Sa ating magkakabarkada, siguro ako lang yata yung may tatay na nasa politika at gobyerno, no? Wala, no? Sa barkada natin? Wala. Sa batch natin may isa pa, pero sa barkada natin wala, no? Wala. Nalala ko nung EDSA Revolution, EDSA 1, yung tatay ko, ministro ni Marcos. First year college ako noon, 1985 ako nag-graduate ng high school. Nalala ko, nag-iisa lang ako at bukod tangi ako sa UP may suot na Marcos pin. Sa dibdib ko lahat, puro Ninoy Aquino, hindi ka nag-iisa, na alam yan? Yung mga pin na gano'n. Yung mga gano'n lahat. Ako lang yung nag-iisa. At ako paborito ng mga teacher ko noon. Napag-initan sa klase dahil lahat ng mga teacher ko sa UP, puro anti-Marcos. Pero alam mo, matapos yung EDSA, maraming sa mga teacher ko naman ang naawa sa akin. Kinakamusta ako bigla. Tapos yun yung kaisa-isang pagkakataon sa kasaysayan yata ng UP na ang grade na binigay ay hindi grade, kung hindi pass or fail. Pass or fail. Di ba? P lang. Sabi ko, uy, okay to ah. Ang tawag na mas Hindi, may mga bumagsak din naman. May pero pass or fail, walang numerical grade. Yung 1, 125, 15, 175, 2, 225, walang ganun. Pass or fail lang. Minsan lang nangyari yun at diniyata na ulit-ulit sa UP yun, sa kasaysayan ng UP. Hindi na. Doon lang nangyari. Pero puro ako P nun. Puro P. Parang naawa yung mga teacher ko sa akin kasi yung tatay ko natanggal. Ganun. But ever since, hindi ko naramdaman naman yung posisyon ng tatay ko dahil yung tatay ko hindi rin naman niya pinaramdam sa amin noon. Hindi siya mahilig sa bodyguard, wala kaming bodyguard noon. Panahon ni dating Pangulong Marcos yung tatay wala, normal lang. Kung lumalabas kami lang. Hindi siya kakaibang buhay, ang nag-iba lang siguro. Bago mag-EDSA, ang daming bisita sa bahay namin tuwing umaga. Ang daming bisita sa birthday ng tatay ko. Noong nangyari yung EDSA, wala nang bisita sa bahay namin noong umaga at wala nang masyadong nagpupunta sa birthday ng tatay ko. Pero sa ordinaryong buhay, wala namang nagbago sa amin eh. Kasi din, madalas magpunta sa bahay namin, compound kami nakatira. Dami rin tao noon, di ba? Tapos ang Mga pinsan ko. yung mga dumadayo para humingi ng tulong sa father Sa mo. tatay ko, Oo. kasabay siguro ng hangin ng politika, yung mga pagbabago tulad nun. Pero ang maganda lang sa tatay ko, hindi niya pinabayaang iakyat kami nung buhay niya yon. Alam niya kasi hindi magtatagal yon. Para nung nawala yon, halos walang nagbago din sa buhay namin. Doon pa rin kami nakatira, hindi kami umalis doon, walang nagbago. Wala naman kami mga alalay o bodyguard o kasama pag lumalabas. So, ganun pa rin. So, yung pagbabago, hindi ganun kalaki. Matapos nung EDSA 1, bagaman nasa politika ang tatay ko, Pero nung bata ka naman kasi talaga tayo, hindi ka humingi ng special privilege mo dahil ministro. father mo. Ministro yung tatay ko. Oo. In fact, di ba, parang ordinary person ka lang sa school natin. Nabully ka pa nga, di ba? Tandaan mo. Tapos nakialam yung mga kuya natin. Naduro ako nun. Tapos nakialam yung mga kuya namin na graduate na Rumesback yung utol ko. yung Tsaka nalaman mga barkada niya. na nabully siya. Graduate na sa high school. Pumalik para ano. Alam mo, problema ko nun. Naalala ko yun eh. Alam mo ba, dinuduro ako nun. Alam mo yung duro? Yung ginaganyan ka. Ang problema ko, nakatayo ako sa harap ng speaker. So hindi ko marinig ko yung sinasabi yun. Nakita ko nang tumuturo sa akin. So ako, ano? Wala akong kalaman. Sobrang innocent at ignorante ko nun. Tapos pagkatapos doon ko na nirealize, minumura pala niya ako. Dinuduro na pala niya ako. Inaaway na pala niya ako. Kasi wala akong marinig. Bakit? Tanong ko bakit nangyari yun. Kasi yung date niya, Wala. Hindi ka man napunta sa UP o sa academe, sa kinaroroonan mo ngayon, Dem. Paano ka na-impluensyan nung tatay mo, nung pinapalaki ka niya, nung mga panahon yun, para maging kung sino ka man ngayon? una sa lahat, yung kung nasaan ako ngayon, may influence pa rin yung father ko dyan. Kasi yung naging boss ko ay friend niya. So, noong time na yun, galing ako sa private, sinubukan ko i-pursue yung career ko. Nung sabi ko ayoko na, so government na lang, magbalik na ako sa government para mas stable na lang, tuloy-tuloy
tuloy na. Tinanong niya yung kaibigan niya, baka gusto mong kunin si Dem, ganyan. So kinuha niya akong staff, and then from there on, tumuloy-tuloy na ako dito sa career ko na to sa So tatay mo rin yung nag-ano nun? siya yung nag-recommenda, tinanggap ako. So may influence pa rin eh. Although kaya lang yung tatay ko gusto talagang sundan yung footsteps niya. Gusto rin ako mag-abugas siya. Ayoko talaga nung time na yun. So doon lang kami naghiwalay nung time na yun. Tayo baliktad. Yung tatay ko, ayaw akong tumakbo. Ayaw niya akong tumakbo noong 1998. At sa katunayan, hindi siya tumayo sa kahit na anong stage o kampanya o rally para i-endorso yung kandidatura ko. Hindi rin naman niya kinontra. Kasi parang hindi siya sang-ayon nun. At saka parang nahihiya siya na i-endorse ako. At saka sa totoo lang, hindi niya alam na marunong ako mag-Bicol. Hanggang nung boboto na siya noong 1998 at napanood niya ako magtalumpati sa Meeting de Avance, mga isa't kalahating oras, purong Bicol yung speech ko. Kasi sa dami ng atake sa akin, dami kong pinapaliwanag, isa't kalahating oras ako nag-speech nun. Doon lang niya na-realize na marunong ako mag-Bicol. Hindi kasi kami lumaking nagbi-Bicol sa bahay eh. Lumaki ako sa Manila, pinana ako sa Manila. So mula nun, naging parang secret language na ng tatay ko at saka ako yun. Pag nasa bahay kami, pag may ayaw naming paintindi sa mga kapatid ko, sa nanay ko, nagbi-Bicol kami. Bagaman ngayon, marunong na mag-Bicol yung kapatid ko, yung nanay ko, so wala nang mga secret language na nakakaintindihan na kaming lahat. Gamit man ang Ingles, ang wikang Pilipino o Bicol. Pero baliktad nga tayo. Sa akin, na naging impluensya lang niya, siguro isa lang. Yung nabanggit ko kanina, kung ano ka bago ka pumasok sa politika, dapat ganun ka pa rin pag alis mo, para hindi ganun kalaki ang pagbabago sa buhay mo. Kahit nasa pwesto ka o wala. Ika nga nung kasabihan ng matatanda, yung mga nakakasalubong mo paakyat, yung nakasalubong mo pababa. So ganun din. Pag naging mabuti ka sa kanila, pag nakakasalubong mo sila, pag pababa ka, sana maging mabuti rin sila habang paakyat sila. Yun naman siguro yung pribado, pampublikong sektor man, yun naman siguro yung prinsipyong nananaig palagi. Ako yung mabubuhay pa yung tatay ko. Tatay rin tawag sa ano ko. Pareho kaming tatay. Tatay yung tawag namin. Nagkaroon ng oportunidad sa kanya na sabihin mismo sa kanya sa harap niya na, Tay, kung paano ko pinapatakbo yung pamilya ko ngayon, yung mga anak ko, is this parehas na parehas kung paano nyo kami inalagaan at dinirect yung buhay namin. Kita ko sa mukha niya, tuwan-tuwa talaga siya. Parang nag-succeed talaga siya. Iba yung smile eh. Were you able, kayo, that time, nasabi mo yon? Hindi ko nasabi yun. Ano? Hindi ko nasabi yun. Actually, alam mo, huli ko sinabi sa tatay ko, inaway ko pa siya eh. Yung gabi, bago sa pumanaw, kinamagahan, parang gusto niya na sumuko at sabing, pagod na raw siya. Nagmura pa yata ako eh. Walang ganyanan. Tinaasa ko pa ng boses. Tapos the following day, tinawagan ako ng mami ko na, yun nga, pumanaw na siya. So, hindi ako nagkaroon ng ganyang pagkakataon. Maliban sa pamilya, bilang ama naman, may pagkakataon ka rin magpakita yung pagiging ama mo sa opisina, sa tanggapan, sa mga tao sa ilalim mo sa opisina. May ganun ka rin mapagkakataon. Napakita yung pagiging anak mo sila, kumbaga. Sa opisina ngayon, parang tayo na yung pinakamatanda eh. Huwag mo naman ako damay dyan. May maraming matanda sa So, akin ang sa view opisina. talaga sa'yo ng tao, parang tatay ka nila. Yung mga kasama mo sa opisina. Underman sila sa'yo, sa division nyo, sa department nyo, or simpleng ka-opisina lang. So, meron talaga. And nabibigyan mo sila ng advice din eh. At na-apply mo rin minsan yung, nandiyan dyan yung mga petty quarrels, yung inggitan, ganyan. The same meron din sa bahay, di ba? Kung nag-iinggitan yung mga magkakapatid. So, ikaw, ina-apply mo yung kung paano mo na-pacify yung mga anak mo. Well, mainly, yung sasabihin mo talaga is parang we're all in one team. Parang nasa isang bangkalan tayo. So, wag kayong mag-inggitan, mag-away, magsiraan. Kasi yung magsasuffer is yung buong team natin. O sa case naman, yung pamilya natin. Dahil mas matanda ka sa kanila. And nakikinig naman kasi matanda nga ako sa kanila. Hindi ako pinakamatanda sa loob ng opisina ko mismo. Mahigit kalahati ng mga senador mas matanda sa akin. Halos lahat ng department heads sa Senado mas matanda rin sa akin. Halos lahat. Hindi naman lahat. Pero tulad nga ng sabi mo, yung mga personal na away, inggitan, nakakaapekto sa trabaho. Kaya madalas ko sinasabi sa kanila. Hindi naman bilang ama, bilang kaibigan siguro, na hindi natin kailangan maging mag-best friend. Hindi natin kailangan magtawagan kung nalulungkot ka o nalulungkot ako, nalulumbay ako. Ang importante lamang, di man tayo maging malapit, nakakapagtrabaho tayo maayos na magkasama. Ngayon, kung dumating yung panahon na maging close tayo, maliban sa bilang magka-opisina, bilang kaibigan, ibang usapan yun. Pero ang mahalaga, magampanan namin yung tungkulin namin nang hindi nagbabangayan, nag-aaway, nagseselosan, bagaman hindi kami matalik na magkaibigan. Lalo na, halimbawa, nung nag-Senate President ako sa Senado, yun, literally, tumayo ka talagang ama sa mas matatanda sa'yo. Tumatayo kang
ama, leader, sabihin na natin, hindi lamang na institusyon, pero nung mga bumoto sa'yo at hindi bumoto sa'yo, tumatayo kang ama at leader nung may gusto sa'yo at ayaw sa'yo. Lahat sila, dapat pagsilbihan mo ng tapat, pantay, at hanggat maaari, nang may iisang direksyon at walang kinikilingan. Pero syempre, tao lang din, so hindi naman perpekto yung pagtrato din. Ngayon naman, kung tanungin kita, ano sa tingin mo naman ang current situation ngayon sa opisina mo sa Senado? Ay, opisina ko tahimik. Yung Senado, hindi. So yung dad skills mo, nagagamit mo rin sa trabaho. Oo, kasi ang dami kong mga staff minsan na nag-break sa boyfriend, iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, mga gano'n na humihingi ng payo tungkol sa financials, kung paano mas mapagtagpo-tagpo yung kinikita sa gastusin. Maraming pagkakataon kasi bagaman nagkikita kami sa trabaho lang, marami kaming pagkakataon makapag-usap tungkol sa mga bagay na yun kasi palabiro ako sa staff eh. Pag nalaman ko may bagong sota o may bagong alaskado sa akin yun eh. So, minsan nag-open up naman sila pag nag-break din. Talagang ang dami nung nagbago sa atin no, since yung hindi pa tayo father. Hindi naman, parang ganyan pa rin. Tandaan ko na, di ba? Pag mas madalas pa tayo nakikita no, kasi walang kahati, di ba? Nung naging father na tayo, boss-bossan. Pero yung arrangement ka natin, sabi mo nga kanina, di ba? Iba yung friendship natin na kahit matagal na hindi nagkita, ganun pa rin, parang pinagpapatuloy kung saan where we left off. Pero may mga ibang kaibigan tayo dahil nga naging father na rin sila, at tayo naging father, medyo nagkaroon ng konting gap, di ba? Siyempre, normal naman yun. So, share your fatherhood memories mo. Of course, father ka pa rin ngayon, pero yung mga past events na nangyari. Madami. Bawat hakbang, bawat taon ng buhay nila, bawat injection, bawat dapa, bawat hulog sa bisikleta, bawat attend ng JS Prom, kung saan kukuha ng gamit, lahat yun, ine-enjoy ko. Yung pakiramdam. Ngayon, ang bonding namin ngayon ng mga anak ko, sabay kami nag-gym. Chessy, si Kino, ako, usually mga 3 times a week, 4 times a week. Pero ang pinakamahalaga para sa akin na pagkakataon, yung oras na meron kayo sa isa't isa nang wala lang. Kumakain lang, nakatanga lang, nagtitipid ng aircon, so nasa isang lugar lang kayo. At sa pagtanda natin, sila na yung may hawak ng beat ngayon, di na tayo eh. Meaning, sa pagtanda natin, nararanasan natin na we're living vicariously through them. Ibig sabihin, nabubuhay tayo sa kanila na. Sa kanila. Na yung mga karanasan nila, para nag-enjoy ka pag nag-enjoy sila, pag nararanasan nila yung mga bagay na alaala na lang sa atin noon, sapat na yon para sa akin. Maging parang karanasan ko na rin, basta kinukwento nila sa akin. Ikaw, anong di mo makalimutan sa mga anak mo? Yung pagdadalaga na nila nung panganay ko at pagbibinata. May sota na ba? Wala pa nga eh, wala pa. Buti na lang. Another problem na naman yun. Pero di ba, bata pa sila, parang ikaw talaga yung hero nila. Tapos gusto nilang kasama ka parati. First time na na-experience ko yung time na, yung puberty ba tawag rin, parang ayaw mo na to be associated with your parents. Parang Nahihiya ka. Merong specific yung anak mong babae na Kinahiya ka? field trip. Nag-usap kami ng asawa ko. Sabi niya, pupunta ata sila sa isang factory kung paano ginagawa yung mga toys, etc. Tapos sabi niya, nabigyan mo ba ng baon yung anak natin ng pera? Ako, baon kasi pagkain. May pagkain. Hindi, pera. Hindi mo na kailangan yun. Sabi niya. Naku, sabi niya, pagdating sa factory, yung mga finished product, baka gusto nilang bumili na yung mga dolls, laruan, gano'n. Walang pera, hindi mukhang kawawa naman siya. Hindi siya makabili, mga classmates niya. Eto ngayon ako. Punta ako sa kung saan yung factory na may field trip sila. Field trip. Pumasok pa ako, parang talaga pinilit ko makapasok, nakita ko sila. Kala ko nung una, hero ang dating ko, then nakita niya ako, tapos ino-offeran ko ng, hindi pala nabigyan ka ng baon na Napansin kada lapit ko, lumalayo. Sunta naman ako, lumalayo na naman. Hanggang sa yung tinanggap yung... Ilan taon siya nito? 12 na ata siya, mga ganun. Okay, alanganing edad. So sabi ko, pag uwi ko sa misis, sabi ko, alam mo, first time ko na feel na yung anak natin nahihiya ng kasama ako. Parang katulad na yung episodes natin nung bata. Parang ikaw noon. Oo, ayaw na. Parang ang sama ng loob mo. Pero ganun eh. Tapos nung lumaki na sila, alam mo na yung dinaanan natin na parang masyadong irritative, galit sa parent. Walang pasensya. Galit sa parent. So ikaw, Akala mo sinisindihan yung pet, gustong umalis agad kung nasan ka man. todo ng pinapakisamahan mo, and yet parang talagang nakaano na sa kanila, sa chemical reaction talaga. Parang ayaw ko talaga nilang kasama na masyado, parang gano'n. Of course, gusto nilang nandiyan ka para may security pa rin sila. No? Pero gano'n na, yung transition nung gano'n. Lumipas din. Ngayon, lumipas na rin. Kasi 21 years old na yung daughter ko, yung son ko is 18. Medyo lumipas na rin. At actually, lumipas, nasanay ka na. Hindi na yung katulad dati na Lapit ka ba na lapit, ngayon hindi ka na lumalapit? Oo. Nasanay ka na, hindi ka na nilalapitan. Na-admit mo na. So, yun yung experience ko as father na yung transition na yun. Basta alam mo na tama naman yung pagpapalaki
pagpapalaki mo sa kanila. Kasi ayun parang you have to let go na lumalaki na sila, may sariling buhay na sila. Loosen up yung pag-handle mo sa kanila. And just trust na tama yung pagpapalaki mo sa kanila. Sabi mo nga ikaw ang pinakamatanda na sa opisina mo. Sa mga tatay na nakikinig sa atin ngayon, sa punto de vista mo dem, anong pinaka pwede mong maipayo sa kanila o huling habilin? Ika nga, bago tayo magwakas sa ating podcast na ito. Kaya nga nang sinabi ko nung kanina, sa umpisa talaga, yung mga anak niyo, kayo talaga yung hero, gustong-gusto talaga kayo. And then, sooner or later, yung magiging independent na sila. Pero, it doesn't mean na hindi na nila kayo mahal. O ano, di ba? Mahal pa nila kayo, although, umiiba lang yung level na, yung dependency, nawawala na. Pero, as long as alam mo tama yung pagpapalaki mo sa kanila, then you trust yung method na ginawa mo. Then this time around, rail guard pa rin, kumbaga sa hagdanan, di ba? May kapitan, hawakan pa rin. May kapitan pa rin para to guide them. So, ganun na lang, ganun talaga. Alam mo yung tatay ko, hindi siya affectionate sa amin nun. Ang halik niya sa akin nun, gagawin nila yung ulo ko. Pag darating ako o aalis ako, hindi mano ganun lang yung ulo. Hindi siya nagsasabing I love you sa amin. Hindi kami pinalaki ng ganun Nagusto kong baguhin at binago ko sa mga anak ko. Actually, ganyan din ako. Di ba? Hindi, yung henerasyon siguro nila, ng mga tatay Hindi sila natin. expressive, Hindi sila sila expressive. emotional. So, sinubukan kong baguhin yun sa mga anak ko. Nag-I love you ako. Pag nag-I love you ako sa anak ko, hindi ako titigil hanggat di siya sumagot pabalik nung bata siya. So, natuto na lang din. Alam niya hindi ako titigil, kaya dapat sabihin na lang din niya whether feel niya o hindi. Para lang matapos na, kumbaga. Kung text man yan, ganun din. Pero para sa akin, sa mga tatay, hindi lang sa mga tatay, pati sa mga nanay, sa mga magulang. Para sa akin, siguro para sa iyo din, dem. Para sa akin, ang barometro, ang sukatan, kung nagawa na natin ang trabaho natin bilang tatay sa ating mga anak, bilang magulang sa ating mga anak, ay kapag nakapagsimula sila ng mas maayos, mas maganda, at mas mataas kaysa sa sinimula natin. Nagawa na natin yung trabaho natin. So, sa maliit man o sa malaking bagay, halimbawa, mas magandang paaralan yung pinag-aralan nila kaysa sa atin, nagawa na natin yung trabaho natin. Na nakakuha sila ng mas mataas na kurso, masteral o doctorate man, kaysa sa atin, tayo wala. Nagawa na natin yung trabaho natin. Kapag nagsimula yung mga anak natin ng mas maganda, mas maayos at mas mataas kaysa sa pinagsimula natin nung tayo nagsisimula, kung saan man nila dadalhin yun, kung hanggang saan, kung gaano kalayo, nasa sa kanila na yun. Tadhana na at loob ng Diyos siguro yun ang magdidikta nun. Pero tayo, para sa akin, sapat na yun. At hindi natin kailangan palaging nandun para sagutin at saluhin lahat ng problema nila. Basta't nandun tayo para pakinggan sila. Yun para sa akin. Ang trabaho ng magulang, ng isang ama, hindi lamang sa kanyang mga anak, gayon din sa kanyang kasamahan sa trabaho man at sa kanyang komunidad o mundo na ginagalawan. Parang haba na nito din. Anyway, yan po ang aming episode ngayon para sa Father's Day at ito ang ating nakasama at nakapiling ang aking classmate mula kinder, elementary, high school hanggang college, si Dem Demosthenes Magno. Dem, maraming salamat sa pagkakataon. Salamat sa Salamat din. pakikisama at gayon din para game ka. Alam mo, mahihain to, hindi naman to ganito Kaya nung nasabi niya mga kasama ko, hindi ako maniwala Kasi mahihain to. Maraming salamat Dem at sana hindi ito huling pagkakataon. Sana makasama natin ibang barkada natin. Sana Kung may nga. paksaman o topic Yun yung na naisip ko babagay. kanina Anyway, ito po si Cheese Escudero at ito po ang Cheese Whiz, usapang may laman. Hanggang sa susunod po.